Nag-alala ang ilan sa mga Lindo fans and Lindo followers and supporters kung ano ba ang tunay na dahilan kung bakit naging emosyonal itong si Dindo Caraig sa kanya pong last videos sa kanyang Facebook page. Pinakita dito na tila baga hindi sinasadyang maipakita sa video na habang sila po ay nagre-repack at nag-aayos ay umiiyak nga si Dindo. At sa kanya pong post 19 hours ago, sinabi niya na isa sa mga dahilan nito, sabi niya, nakakaiyak sa saya. Thank you Lord, lahat ng nagpunta may stab man o wala nabigyan, nanalo pa yung iba ng cash sa susunod ulit, ganon. So isa pala sa mga kadahilanan dun po yung pag nakita natin siya na parang umiiyak, this is really a tears of joy, ano. Nakita po natin kung gaano po naging maayos at naging masaya ang pagdalaw po ni Dindo sa kanilang bayan sa Batangas, kung saan isa sa mga nasalanta ng bagyo sa nakalipas na araw. So dahil dito ay nagkaroon po sila ng parang pamimigay ng mga relief goods, at isa rin sa mga hinangaan dito is kung paano nila maayos na naitawid yung kanila pong yung kanilang ibinigay na tulong para sa kanya mga kababayan. Dito po sa pangyayaring ito, may mga chances po na may mga nagpupunta na hindi sila nabigyan ng stub, pero ginawa ng paraan ni Dindo, binigyan niya ng cash, no, worth of 500 pesos. Even the senior citizen po ay nabigyan ng kanyang paayuda. Kaya naman dahil po dito, talagang inahangaan po si Dindo. Dahil parang sa pagdaan po ng mga bagyo, siya lang po yung nakita ko na parang gumawa nito, no? Ino-compare nga siya dito po sa isa si pinakamayamang Facebook content creators na si Mr. Gavin Kapinpin. Sinasabi ng ilan na parang sa dami po ng pera nila, sa dami po ng mga or sa yaman po ng Kapinpin brothers, hindi po nakita na ginagawa yung mga ganitong klase ng acts, ano. Pero syempre hindi naman natin alam, baka mamaya nagbibigay din sila ng kanilang mga paayuda pero hindi nila binobroadcast. But this time ay naging matagumpay naman yung kanilang naging pamimigay ng mga relief goods sa lahat ng kanilang mga kababayan. Ang nakakahanga kasi, bago pa lang pong sumisibol na isang content creators itong si Dindo, ngayon pa lang naman talaga umiingay yung pangalan ni Dindo matapos nga na maipartner siya kay Analing. Pero still hindi siya nakakalimot sa kanyang mga kababayan na talagang siya pa mismo ang nagpaabot. At ganon din naman, hinangaan din si Dindo maging si Miss Analing at saka si Joban David Production, kung saan namigay din po sila ng mga relief goods sa bayan naman po nitong si Miss Analing. So sa isang video nga ay pinasalamatan ni Miss Analing itong si Joban David officials dahil ito po yung naging way, 'di ba? Although marami po sila mga sponsors, kasi sa pagkakaalam ko bilang isang creators din is talagang may mga sponsors po sila. Panoorin natin ang statement ni Analing. At ako sarili ko, maluwag ngayon sa sarili ko guys, kasi magtutulong kami taga Bicol, mga kababayan ko. Ayan, tsaka luwag na luwag, malambot-lambot ngayong puso ko dahil sa tapos dahil sa sobrang lambot, nakatulong kami sa tao. Pagkatapos natin makita si Analing na umiiyak, eto na po siya ngayon. Talagang kahit po sobrang pait ng mga narinig niya at natanggap niya mga bashing nung sila po ay nag-live ni Joban, ay tinuloy pa rin po nila ang kanilang misyon na pumunta po sa Bicol para mamigay ng mga relief goods. Hindi po naging hadlang ang sitwasyon na yon para hindi ituloy nitong si Joban at si Miss Analing yung kanilang misyon sa pagpunta dito. Base pa nga po sa mga post nitong si Joban, habang sila po tumatahak going to Bicol, ay talagang nararamdaman po nila yung bagyo, kasi meron pong bagyong Marce ngayon. And I don't know kung saan po siya tatama. Nataon naman na talagang inabot din po sila. Pero tulad na sinabi niya ay hindi nga po naging hadlang yon para po ituloy nila yung kanilang
kanilang mission going to Bicol. So masayang-masaya nga ang puso ni Analing dahil sa kanyang ginawa ay mas sumigla at parang nakalimutan niya lahat ng mga pambabash sa kanya ng mga bashers niya nung nakaraang live. So talagang hinahangaan ng ilang mga netizen at ilang mga content creators itong si Miss Analing at si Dindo Caraig sa kanila pong bayanihan act. Kaya naman yung mga bashers po nila mukhang nanahimik panandalian dahil katulad ng sinasabi ng ilang mga content creators, yung mga nakikita natin sa kanila, kaya sila nang babash dahil hindi nila kayang gawin yun. So yun yung realidad. At the same time, once na ikaw ay nasa social media world, ay hindi mo maiiwasan talaga na marami talagang mga maninira at hahatak sa'yo pababa. Pero kung kaya na ako. Ibig sabihin pala, ginagamit mo si Dingdong. Hindi ko lang ginagamit si Kasi, Dingdong. sorry from the words of, I don't care your words, di ba? Kasi, ibig sabihin kasi, dun sa sinabi mo na yan, ako tunay akong tao eh. Gusto mo pala mangyari, umangat ka muna sa buhay at may kaya ka muna bago mo sagutin si Dingdong. Paano pag may kaya ka na at umangat ka na, tapos nalihis mo bigla sa sarili mo si Dingdong kasi may kaya ka na, kaya mo nang pumili lahat ng lalaki. Hindi ka nga pwede magpaliwanag. Gusto ko sa mapaliwanag. Oo. Ngayon, bakit kailangan mo muna magkaroon ng kaya bago mo sagutin si Dingdong? Pwede naman ganun eh. Naging hot topic ang ilan sa mga katanungan ni Kuya Joban, The Beat Official, kay Analing kung saan na corner niya ito patungkol sa ano pa na ba naman talaga ang plano nitong si Miss Analing sa mahabang panliligaw nga ni Dindo Caraig sa kanya. Sa sinabi niya dito na sasagutin niya itong si Dindo kapag siya po ay nakaangat na. So marami po ang tumaas ang kilay nung sinabi po ni Joban na parang pinapalabas dito na ginagamit lang daw ni Analing itong si Dindo para sa kanyang pag-angat o pagyaman. Pero para sa akin, ang point of view ko dito is that hindi ma-express kasi nitong si Miss Analing. Ang gusto niya kasing sabihin talaga dyan na bago niya sagutin itong si Mr. Dindo Caraig, she make it a point na meron siyang maipagmamalaki. Kasi ngayon pa nga lang na hindi pa sila magkarelasyon, kung libakin at kung i-bash na siya ng ibang tao, ng mga supporters ni Dindo Caraig, ganun na lang. So ang gusto talaga nito is parang meron siyang maipagmalaki dun po sa mga kampo ni Mr. Dindo Caraig. Panoorin pa natin to. Pag gumagawa pa ng mga video, nagkakaroon ka ba ng spark? Nagkakaroon ka ba ng pagtingin kay Dingdong? Ayaw ko na sinungaling ka, yung totoo. Oo nga po. Yung totoo. Oo nga po. Hindi ako nagsisinungaling. First question pa lang yan. Inamin ni Analing na talagang unti-unti na rin talagang nahuhulog ang kalooban niya dito kay Dindo Caraig kapag gumagawa sila ng mga videos. Hindi na lang to basta scripted lang, at kung ano man yung nakikita natin na mga sweet nila off and on cam, lahat po yun ay totoo. So pinatunayan dito ni Miss Analing na walang scripted sa kanilang nangyayari ngayon. Although may mga chances, no, dati po talaga scripted yung kanilang ginagawa, but this time ay seryoso po yung mga sagot ni Miss Analing. Ito pa, panoorin natin. Nawawala pa mong kawagan. Saan kayo pumupunta? Minsan sa bahay. Saan? Sa bahay! Sa bahay? Bahay nyo! Doon kami nagpa-vlog. Di ba nga umalis tayo tulad ng resort? Kabilang kwarto. Sa kabilang kwarto? Oo. Magpa-vlog kami. Tudak. Laglag ba talaga? Tama po. Saan first time kang kinis ni Dindo? Sa labi. Saan? Labi. Ba't tinigilig ka? Pangalawa. Saan? Hindi muna, sa kamay. Sa kamay. Parang ang sarap-sarap na mapakingay. Lumabas din sa last live nitong si Joban, The Beat Official, at ni Miss Analing na nagkakaroon pala ng chance na umaalis at nawawala si Dindo Caraig at si Analing. At inamin po ni Miss Analing na pumupunta sila sa isang private room, pero sinabi niyang wala naman pong nagaganap. Ito pa. Ibig sabihin, ikinis ka na ni Dindo sa lips. Yan viewers natin, 2,000. Kinis ka na sa lips. Sunod. Ayoko nang sisinungaling ka. Kinis ako sa labi, kinis ako sa kamay, kinis ako sa liig. Ay, shit. Bumaba na bumaba. Isang tanong, 3 sagot. Ako hindi ako natutuwa.
Inamin ni Annalyn kung ano ang mga nagaganap between them kapag sila na lang ang magkasama privately. So sa nakikita ko dito, talagang hindi pa po ready si Annalyn na isuko ang bataan. Kasi iniisip kasi ni Annalyn na syempre kailangan po muna nilang pagtibayin kung ano ba talaga yung kanilang relasyon. Ito pa, panoorin natin. Nagkakaroon ka rin naman talaga ng pagtingin kay Dindong. Meron na rin. Meron. Totoo naman. Hindi. Kasi hindi mo naman kasi matatago sa akin yung bebe. Tawag dito. Di mo kasi sa akin matatago yun, be, na magkaroon ka ng pagtingin kay Dindong. Nagiging mahal mo na rin ba? Opo. Diba? Bakit pag sinungaling sa akin ito, putang ina? Kinumpirma ni Miss Annalyn ang ilan sa mga tinanong sa kanya nitong si Mr. David or Joban David Official kung totoo bang may pag-asa at mahal niya na ba at gusto niya na rin itong si Dindo. Walang kagatol-gatol na sinagot ito ni Annalyn. Sinabi niya pa na seryoso po siya sa kanyang mga statement that time. Hindi lang to basta-basta scripted at hindi lang to sinasabi for the content, dahil hinamon pa nga ni Mr. Joban David Official itong si Annalyn na pwede nilang patayin ang kanilang live during that time para makapag-usap sila or makapag heart to heart talk sila kung ano ba talaga ang plano ni Annalyn towards Dindo Karaig. So patungkol naman po dun sa sinabi ni Miss Annalyn na parang sasagutin niya lang si Dindo kapag siya po ay nakakaangat na. Katulad ng sinabi ko kanina, ay pinagsisikapan po ni Annalyn kasi hanggat may sumusuporta sa kanya, hanggat may mga taong tumutulong sa kanya, ginagrab niya yung opportunity. Kumbaga, parang sinasabi niya na kailangan bago siya pumasok sa isang seryosong relasyon na nila silang dalawa ni Dindo Karaig, she make it a point na meron siyang maipagmamalaki sa lahat. She make it a point na talagang kapag po sila po ay nagkatuluyan ni Dindo, ay taas noon niyang masasabi na kaya siyang ipagmalaki at kaya niya ring ipagmalaki si Dindo Karaig. So siguro po this time, let us trust the process. Maaring maraming nagsasabi si Annalyn daw ay mahirap makaunawa, mahirap makaintindi, pero hindi po nagsisinungaling ang puso eh. Kitang-kita natin sa mga gestures, sa mga actions, at sa lahat ng mga sinasabi ni Miss Annalyn at ni Dindo Karaig, how they really love and care each other. So, ang tangi lang natin pwedeng gawin ay supportahan natin sila ngayon. Dahil parang ang priority kasi ni Miss Annalyn ngayon, ang kanyang anak eh. Gusto niya talaga na masuportahan yung kanyang anak. At parang masaya na siya kung ano man po yung nakikita at napapanood natin sa kanilang dalawa. Masaya na siya sa lahat ng mga na-achieve niya ngayon kasama si Dindo Karaig. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEds TV. And also, I have my TikTok account which is DarEds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!